O mga paps, binenta ko na yung Click 160 ko. Kumuha na ako ng NMAX 155. Hello mga paps, kamusta kayo dyan? I hope you are all doing well. And in today's video, i-review natin itong Yamaha NMAX 155. So pasensya na kayo kanina, joke lang pala yun. So yan yung Click 160 natin. Itong Yamaha NMAX na to is from our friend, si Coach Mon. Pinahiram niya sa atin to para i-review. So let's go. So this particular model is I think a 2023 model. So nilabas to 2024. Kalalabas lang siya actually. Brand new ito nung nilabas. So tignan natin yung features niya. So this is our Yamaha NMAX na Y-Connect. Yan, with ABS and TCS. So ang ganda ng kulay niya, silver. And then yung visor, we have a fixed visor. And then yan, yung side mirror niya. Medyo basic na side mirror pero okay lang yan. Madalas naman pinapalitan niya side mirror na yan. Nice and big, kitang kita yung likod. So meron tayong blue core badging dyan at saka Yamaha Y-Connect. So yung Yamaha Y-Connect na yan, mag-i-install kayo sa phone nyo ng apps na yan. And then makikita nyo na yung mga kailangan nyo makita tungkol sa motor nyo. So that connects via Bluetooth. So itong modelo na to mga paps is naka smart key system. So ito yung remote niya. And itong smart key system na to merong answer back. So i-on muna natin siya. And then press once. Yun. As you can see, nag-answer back siya. Very useful yan pag nasa parking lot ka and kailangan mong mahanap agad yung motor mo. So pe-press mo lang yan. Yan, mag-answer back siya. Madali mo siya makikita. So isang magandang feature ng smart key is pag naka-on yung motor, naka-on yung ignition at nawala sa range yung remote, tumutunog siya. Then yan nang lumapit tayo nawala yung tunog. So take 2 tayo, tignan natin ulit. Ayan, see? Tumunog siya agad. So part ng smart key system mga paps is wireless. Wireless yung starting niya. Press lang natin yan. And then iilaw yon. And then pwede na natin siyang on. Kung sakaling nawala tong key na to, itong remote na to, meron din tayong code input para ma-unlock yung motor natin. So ang battery na ginagamit nito ay CR2032 na battery. So simulan natin to sa right controls niya. We have, syempre yung brakes natin dyan. And then we have this, idle on and off. So pag nasa traffic ka, pwede mong i-on yan. Automatically mamamatay yung makina. And then pag pinaga mo to, mag-on ulit yung makina. And then naarangkada ka na. Meron din siyang hazard lights, on and off, hazard lights. And then we have the starter right here. So sa left controls naman mga paps, we have our brakes here. Meron tayong brake reservoir dito dahil rear disc brake itong NMAX natin. We have the high beam and low beam, signal lights, and syempre busina. Then dito sa harap ng left control, meron tayong menu button. So pakita ko sa inyo kung para saan yung menu button na yan. So ito yung digital panel gauge natin mga paps. So as you can see, meron tayong orasan dyan, speedometer, and odometer. So we have our gas here, temperature gauge here. So yung menu button natin, nagbabago-bago yan doon. So right now, odometer yan. Press once, meron tayong trip 1. Press twice, trip 2. Yung battery voltage, TCS on and off. Next doon yung oil indicator. And then yung V-belt indicator. Then balik tayo sa Odo. So
So as you can see, meron din yan eco mode. So makikita nyo doon yung kilometers per liter ng motor nyo. And then dito sa taas mga paps, meron tayong mga icons dyan. Hindi nakailaw sa ngayon pero we have here notification. So kapag may message kayo sa phone nyo at naka Y-Connect kayo, iilaw yan. We have the TCS indicator, ABS indicator, high beam indicator, check engine na indicator, and then meron tayong idle stop indicator. So pag naka-on yung idle stop nyo, iilaw yan. And then we have, ito yung smart key indicator. Nakita nyo umilaw yan kanina. And then sa huling-huli, yung call indicator. Again, pag naka Y-Connect kayo. And then we have signals indicator dito sa gilid na yan. So dito naman tayo sa headlight mga paps. Meron tayong DRL or yung daytime running lights. So ang headlight natin ay LED na. And then yung signal light natin dito sa baba is yung standard na peanut bulb lang. Ang headlight natin ay 6 LED, so 4 sa low and then 2 LED sa high beam. Sa taillight naman mga paps, so yan yung pormahan ng taillights nya. Napaka-pogi. LED taillights and brake lights, and then again, meron tayong standard na peanut bulb as signal light. And may reflector din tayo dito. Syempre meron tayong ilaw para sa plaka na nandoon. Sa compartment man mga paps, so meron tayong bulsa dito na merong charging port. So yung charging port niya is round type. So kailangan nyo munang, ayan, round type. So kailangan nyo bumili ng adapter na round type. Hindi siya katulad ng Click 160 natin na naka USB na. So kung gusto nyo malaman kung gaano kalaki ang compartment na yan, ayan, meron tayo ditong Bosney na 400 ml, kasyang kasya. Yan. Pwede pa tong cellphone. Kasyang kasya pa rin, no? Meron pa rin space doon. So very big space para dito. And then sa right side naman, meron tayong bulsa dito na may cover. So tataas lang natin yan. Ayan. Yan siya. May cover siya, very secured. Kung may valuable things kayo na kailangan nyo na quick access, lagay nyo dito. At ito naman siya with the cellphone inside. So Samsung S7 yan. Ganyan siya. Sa upuan naman mga paps, so yung foam natin, firm siya. Ayan. Pati sa back ride. Actually naupuan ko na to and napaka-komportable. So ito mga paps yung footrest para sa back ride. Yung grab bar, nice and sturdy, ang kapal. Malaki yung hahawakan ng back ride nyo. And ang seat height niya ay 765 mm. So check naman natin yung compartment. So lagay nyo lang sa open tong ignition. And then press yung seat. Yan. So isa sa nagustuhan kong feature nitong compartment nito ay spring loaded yung seat. Diba? Yan o. Diba? Hindi ka na problema pag may hinahanap ka dito sa compartment. So ang capacity ng compartment natin ay 23.3 liters and testing natin kung anong kasya dyan. So ayan na siya mga paps, isang full face na helmet at yung 400 ml na Bosney bottle natin nandiyan dyan. So yan ang kasya sa compartment ng NMAX natin. So ito naman siya mga paps kapag may tatlong 1.5 sa loob. So ang chassis code niya mga paps nandito lang sa under seat. So ayan yung chassis code, takpan natin for privacy reasons. Pero yan, kung gusto nyo malaman kung nasaan yung chassis code ng NMAX, nandiyan lang siya. So kapag magpapagasaman kayo mga paps, lalagay nyo lang yan sa open. Pindot, open. And then press yung fuel. So yan yung fuel door niya. Again, spring loaded din yan. And fuel capacity nito mga paps is 7.1 liters. Fuel consumption, sabi ng Yamaha ay 40 to 44 kilometers per liter. Ito naman yung gulong niya sa harap. So as you can see, naka-mugs na yan. Tire size is 110, 70, 13 inches. Tubeless na rin po yan mga paps. And kung gusto nyo malaman kung anong brand yan, so IRC ang stock na gulong ng NMAX natin. Of course, disc brake yan sa harap, 230mm and single pot na brake caliper with ABS. Sa likod na gulong naman mga paps, 130/70
13 inches. Siyempre naka-mags na rin yan. Tubeless and IRC brand ng gulong. Sa rear brakes naman, disc brake pa rin. 230mm yung rotor. Single pot caliper. And siyempre ABS pa rin yan mga paps. As I've said earlier mga paps, so itong particular model na to ay TCS or meron siyang traction control. So pag na-detect ng motor na nag-i-slide yung rear na tires, ang ginagawa niya, nire-regulate niya yung power na lumalabas dyan sa rear tires natin para ma-prevent yung slide. Front suspension natin mga paps is standard telescopic fork. Rear suspension natin is dual shock absorber. Ang engine naman natin mga paps ay 155cc, 4-stroke, so electronic fuel injection po yan mga paps. Single cylinder and 4 valves. So itong NMAX natin mga paps ay liquid cooled na. So ito yung radiator niya. And then engine oil capacity is 1 liter. Pero kung mag-oil change kayo, 900 ml lang yan or 900cc. So kung nalilito kayo, meron po yan nakasulat doon sa dipstick. So ito yung airbox niya and then syempre CVT transmission. Gear oil capacity niya mga paps is 100 ml. Max power ng NMAX natin ay 15.4 horsepower at 8,000 RPM. Max torque naman itong NMAX natin ay 13.9 Nm at 6,500 RPM. At ang compression ratio naman ay 11.6:1. So standard sa karamihan ng scooter ngayon, hindi nyo may start yan kapag nakababa tong side stand. So safety feature niya yan. Ang ground clearance yan mga paps is 125mm. So na-ride ko na to mga paps for a short time and sabihin ko sa inyo yung mga likes and dislikes ko dito sa motor na to. So number 1, ang gusto ko dyan, yung seating position. Napaka-comfortable niya. Isa rin gusto ko dito yung takbo niya. Yung takbo nito maganda yung sibat, maganda yung torque, maganda yung hatak. And yung handling, hindi siya kasing tagtag nun. Okay? Pasensya na kung kinukumpara ko siya dyan. Kasi yan lang ang scooter na na-drive ko long term. Puro motor na declutch yung minamaneho ko. And yeah, sobrang komportable, sobrang ganda ng handling. So isa rin sa mga gusto ko dito mga paps ay yung dual disc brake. Syempre ABS and TCS. And isa sa mga paborito ko dyan ay ito, yung brake feel niya. Napaka-firm nung brake lever. Gustong gusto ko yung mga ganyan. Isa rin gusto ko dyan yung malaking compartment and yung spring-loaded nga na seat. Siguro ang masasabi ko lang dito, kung papipiliin nyo ako kung ano yung hindi ko gusto, yan, yung side mirror niya, hindi ko yung gusto. And yung standard na peanut bulb, pero okay lang yan, may napapalitan namang LED niyan eh. Isa rin pala sa dislike ko dito mga paps ay wala siyang parking brake. Maganda sana yun kapag magpapark ka at hindi masyadong pantay yung daan. Bale sa motor ko kasi gamit na gamit yung feature na yun. Isa sa mga cons natin dyan mga paps ay yung price. So kung hindi ako nagkakamali, this is 150 pesos sa kasa. Pero all in all, kung meron kayong cash, kung meron kayong pera, magandang option to kaysa dun sa likod. Diba? Nga lang walang stepboard to kasi kung katulad nyo ako na stepboard is life, yan siguro isa sa mga dislikes niya yan. Pero ang ganda yun, forma yun. Practical na rin siya kasi nga malaki yung compartment and kung nabitin pa kayo dyan, pwede nyo lagyan ng box yan sa likod. Marami kayong option dyan. So yun mga paps, kung naghihintay kayo ng senyales, kung bibili ba kayo ng NMAX ngayong Pasko, eto na yung senyales na yon, bumili na kayo ngayon na. So that's it mga paps, sana nagustuhan nyo tong review na to. Kung meron pa kayong comments, please leave them below. Kung umabot kayo sa part ng video na ito, maraming salamat po. Maraming salamat din pala kay Coach Mon sa pagpapahiram sa atin ng kanyang brand new NMAX para sa review na ito. Maraming salamat din sa kanyang may bahay na si Shame for tagging along. Maraming salamat din sa mga bago nating kaibigan na nakarides natin last weekend. Big shoutout din pala kay Boss Rapoy Motovlog, so nakasama natin siya. Kung mahilig kayo sa motor, follow nyo siya sa TikTok tsaka sa Facebook. At syempre, maraming salamat kay Boss Marco at kay Madam Mira sa pagpapatuloy sa amin sa kanilang munting bakuran. So nakapag-vlog tayo ng tahimik at presko sa bakuran nila. Maraming salamat po. Kung nagustuhan nyo tong video nito, please click the like button below, subscribe, and click that notification bell. Again, maraming salamat po. Ako po si Mark. Ride safe lagi mga paps and kita-kits tayo sa daan. Peace out.